umaga ng Disyembre na nauglay ang Vapor Tabo patungong Laguna sakay ang napakaraming pasahero habang binabagtas ang palikuligong Ilog Pasig. May tuturing ng barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong mga ng pamahalaan dahil pinamumunuan ng mga reberendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo kung saan na nakuha ang pangalan nito. Nahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot ng Europeo, mga praile at ang mga kawani ng pribadong tanggapan na mananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victoria na nakahulubilo ang mga Europeo. Ang bagal naman ng vapor na ito. Hay, ano ba naman ang mga maliliit na bangkang iyon? Mga sagabal sa daanan, pati ang mga Indyo. Dito pa talaga sa ilog naliligo at naglalaba. Kapitan, bakit sa bahaging iyong pumapwesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon ng takbo ng barkong ito? Hindi ba pwede bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat sasadsad tayo sa palayan, senyora. Madali lamang yan. At hindi ko mabatid kung bakit wala akong nakaisip nito. Dapat ito simula sa pagkukaya ng isang tuwid na kanal mula sa bunga ng Ilog Pasig hanggang sa lubusan nito sa Manila. Ang tuwid na kanal ko ay magsisilbing ilog at ang mga lupang nakuha dito ay tatambak sa lupa. Hindi ka na nagsayang ang lupa, pitli pa ang oras sa paglalakbay. O diba? Simple lang! Planong yan ang iyong naisip. Ipagpaumanhin ninyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumang-ayon. Tila yata yung masyadong magastos at mapaminsala ang inyong panukala. E di sumira kung kailangan. At saan naman kukunin ang mga salaping ipambabayad sa mga manggagawa? Pagkarabuhin ang mga bilanggo at huwag silang bayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Pagtrabahuin ng mga taong bayan, ang matanda, bata, pagtrabahuin sila. Sa halip na sa pilitang 15 araw, pagtrabahuin sila ng 4, 5 buwan. At pagdalhin sila ng sariling gamit at pagkain. Para ito sa bayan, di ba? Subalit, Senyor Simon, Huwag na kayong tumutol doon, Custodio. Sa gitong parang lamang may sasakatuparan isang malagang proyekto na wala kang kahit anong gastos. At isa pa, sa gitong parang din tinayo yung mga tanyag na struktura sa iba't ibang bansa. Gaya ng piramide, lawa ng Moris, at ang Coloseo sa Roma. At isa pa, sa tingin ko, isa tong magandang ideya. At umupunta rin tayo sa iba't ibang bansa. Sumasamba sa mga paraon at sa pamilya Antonina. Huwag na tayong maglukuhan. Sa patay, yun ang natitiling patay. At ang mga tayong malalakas lamang ang kinikilala. ngunit, Senyor Simon, ang panukalang yan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Nagimigsik pa ang mga tagayto kahit minsan. Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tito? Ginoo, akala ko ba marami na nalalaman sa kasaysayan? Hindi mga taga-Ehipto o Hudyo ang kakaharapin nyo. Taong ito ay minsan na naghimagsik nang obligahin silang magbuhat ng malaking troso para sa paggawa ng isang barko. Pero lumipas na ang mga panahon na yun. Ang bansang ito ay kailanman hindi maghihimagsik kahit paggawain ng mga mabibigat at pagtawa ng mataas na buwis. Maaari silang. Di ba't nabanggit to sa akin, Padre Salvi, na ang bahay pagamutan sa Los Baños kung saan naroon ang kanyang kamahalan? Di ba't ikaw na mismo ang nagsabi na ay tayo ito sa pamamagitan ng sapilitang pagtatrabaho sa taong bayan? Sa pamumuno ng isang reliyoso at sa mando ng latigo. Sa ganitong parandin na iyo ang Puente de Capricho. Ngunit, nagkaklas ba ang taong bayan? Ngunit, Hindi. Ang sinabi ay sinabi na. Kaya't huwag na kayong bumulong ng Latin Padre Sibayla. At ano pa, nandyan kayong mga praile kung magkaklas lang din ang taong bayan. Amerikanong mulato! sa inyong Ingles, nakilala siya ni Kapitan General Sabana. Sa akin palagay, pinahiram niya ito ng pera. Dahil dito, nagbabad ang Kapitan General. Kaya't pinahintulutan siyang kumarito. Gawin at naisip nagpayaman sa pagbenta ng alas na maaring di totoo. Napakamalang utang na loob matapos pira ng mga Indyo po eh. Ang mga panukalang hindi sinasaguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas ay hindi magdudulot ng maganda. Isang panukalang nangangailangan ng ukulan ng malaking halaga. Anong proyekto ito? Kita na ba kayo ng itik? Sa palagay nyo, hinuli ba namin yun sa lawa?
Papag-alagayin ko ng itik ang lahat ng naninirahan sa baybayin ng lawa at makikita nyo ang palalimin ng mga itik ang ilog sa paghuhuli ng mga makakaing suso. Papahintulutan po ba ninyo kung ilatala ang kanyang panukala? Dumako naman tayo sa ilalim ng kubyerta, kung saan iba't ibang tagpo ang masasaksihan gawa ng nandito ang karamihan ng mga pasahero. Sila ay nakaupo sa mga bangko at bangkitong kahoy, katabi ng mga maleta, bakul at tampipi. Dalawang hakbang mula sa mainit na makina na siyang sanhina ng makabutas bagang amoy na langis at umaalingaso na amoy ng tao. Lahat sila ay abala sa iba't ibang bagay tulad ng pagninilay sa tanawin, paglalaro ng baraha at pakikipagkwentuhan gaya na lamang nila Basilio at Isagani. Gaya ng layo ng pagtakbo nito, hindi na rin ganoon kasama ang inyong ideya. Yaman din lamang na hindi kayo masyadong mahusay sa pagsasalita ng Latin, ay pag-aralan man lang ng Kastila. Gaya pa rin yung dati si Kapitan Chag. Ayaw pa rin niya mapagamot kanino. Kaya pinuntahan ko siya sa San Diego upang kumustahin. Ngunit mas nais na papapag-isa upang malayos yung makagamit ng opio. Tunay ngang salot sa modernong panahon ng opio. Kahit alam pa ng matatanda ang kasaysayan nito, hindi pa rin nila ito pinabuso. At habang popular ang klaseng pag-aaral, ang opio ay isa lang ang medisina. Kung inihandog lamang ni Kapitan Tiago kay Cicero tungkol naman sa akademya ng wikang Kastila, sinisiguro kung hindi ninyo ito isa sa katuparan. Isa sa katuparan po, senyor. Nangako sa amin si Padre Irene na niragaluhan namin ng isang pares ng kastanyong kabayo. Siya raw ay makikipagkita kay Kapitan General. Iyon mahalaga. Sasalungat pa rin kayo ni Padre Sibayla. Oo, naunawaan ko. Pero saan ang gawin ng pondo? Tingnan mo itong mga makalumang tao. Lagi nilang nakikita ang kahirapan sa lahat ng bagay. Mas inuna pa nila ang kakulangan kaysa sa kabutihan nito. At nais nilang maging maayos sa lahat ng bagay. Hay nako. Mukhang palagay yung tiyo mo tungkol sa pag-usap nila sa makalumang panahon. May ba lamang? Ano nga pala ang sabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Pinangaralan niya ako tungkol sa pag-aasawa. Ang sabi ko, walang katulad si Paulita ang kaibig-ibig. Isang edukada at isang ulila dito sa Maynila. Tama ka, siya'y mayaman, maganda, matalino at walang kapintasan. Maliban na lamang sa tiya niyang mapangutya. Napag-usapan na rin lang ng kanyang tiyahin. Alam mo bang nakiusap siya sa akin hanapin ko ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? Nangako ka para lang mapanatili niya yung kasintahan? Natural, pero ang problema ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Yun ang dahilan kung bakit hindi nagpupunta sa kubyerta ang aking tiyo. Baka raw kasi usisain siya ni Doña Victorina tungkol kay Don Tiburcio. Kumusta, Basilio? Bakasyon na ba kayo? Magino ba yung kababayan? Kumusta naman ang buhay nyo sa lalawigan? Bakit senyor? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano ko lalaman kung di pa ka nagtutungo doon? Nasabihan lamang ako na napakahirap ng mga tao kahit di sila bumibili ng alahas. Hindi kami bumibili ng alas sapagkat hindi namin ito kailangan. Teka, huwag kayong magalit binata. Ngunit naisip ko lamang na halos lahat ng parokya ay hawak ng mga prailing Indio na ang mga praile ay mamamatay para sa parokya. At ang mga Franciscano ay kontento na sa kanilang pagkukurahan. At isa pa ang mga klerigong Indio ay pag namuno doon ay mamumuka ang hari ron. Siya nga pala. Halika kayo mga binata at minom tayo para sa inyong kaularan. No? Maraming salamat po senyor, ngunit di po kami uminom ng alak. Mali iyang ginagawa nyo. Mabuti ang alak sa katawan. At sabi pa nga ni Padre Camora ay kakulangan ng siglang bayang ito dulot ng mga naninirahan ng umiinom na sobrang tubig. Mas mabuti sabihin ninyo kay Padre Camora na sa halip na tubig ang kanyang inumin ay alak o serbesa, ay huwag nang pagkakaablahan ng mga sabi-sabi. Sabihin ninyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Nilulunod nito ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag naiinitan ng tubig, ito'y nagiging singaw. Kapag ginambala naman, nagiging dagat na minsan nagwasak sa sangkatawan at gumimbala sa buong mundo. Magandang sagot.
Ngunit nangamba ako na tanungin ako ni Padre Camora bilang tanggapin ito bilang isang biro. At siya pa, kailan pa ito magiging singaw at kailan ito nagiging dagat? Hindi, Senyor Simon. Higit na sipiin at tuntulan ang aking kaibigan si Sagani. Tayo ay tubig at ikaw ay apoy. Animo sapagkat nais mo ito. Hindi, Senyor Simon. Higit na sipiin itong tula ng aking kaibigan na si Iskani. Tayo ay tubig at ikaw ay apoy. Animo sapagkat nais mo ito. Gayon, hayaan natin ito. Tayo ay namuhay na magkasama. At ang apoy ay kailanman hindi tayo magkatagpo. Ngunit pinagbuklod ng marunong na sensya sa pagkukuluan ng maalab na sinapupunan nang walang galit, walang dahas. Tayo umanyong singaw at ikalimang elemento. Pagsulong, buhay, liwanag at pagkilos. Pangarap? Makin ay halos magkabanggaan. Madala, kukunin ko ang serbesa. Ano nangyari sa'yo? Kakaibang taong yon. Halos nakadrama ako sa kanya ng takot. Sinisigaw na kita kanina, ngunit di mo ako pinapansin. Alam mo ba ang isang iyon na tinatawag nila na kayo maging kardinal? Ano? Kayo mangging kardinal? O di naman, itim na kabunya kung gusto mo. Ha? Hindi kita maintindihan. Ganito lang yun. Si Richelieu ay may alagang unggoy na tinatawag na itim na kabunyaan. At si Senyor Simon naman ay tagapayo ng Kapitan General. Ano? Talaga totoo bang sinasabi mo? Ay, gaya nga nang narinig ko kung sino man. Pinupuri siya kapag nakaharap. Ngunit pagtalikod ay nagsasalita laban sa kanya. Binibisita rin ba niya si Kapitan Tiago? Mula nang dumating siya ay tinuturing na siyang tiyak ng karibal para sa mana. Alam ko magkipagkita siya sa Kapitan General upang makapag-aral ng wikang Kastila. Pinatawag ko kayo ng DOing Padre Florentino. Magandang hapon sa inyong lahat. Ha ha ha. Masamang panahon, masamang panahon. Huwag na. Tama na ang pagdaing ninyo. Kung hindi, magnanangis ako. Saan ka nang galing? Hindi nyo naabutan ang pinakamagandang bahagi ng biyahe. Nakakita na ako napakaraming ilog at tanawin. Interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay ng alamat. Alamat? Mayaman ang ilog Pasig dyan. Mayroong alamat na malapad na bato. Ito'y tungkol sa isang bato na sinasabing sagrado dahil tahanan daw ito ng mga espiritu. Pero nawala rin ang paniniwala ng banal ang bato kaya ginawa itong kunlungan ng mga tulisan at bandido. Naku, wag na. Alam na yan ang buong mundo. Sariwa pa sa alaala ni Tandaselo ang pagkalingaan niya kay Basilio, bagamat pumuti na ang kanyang buhok. Maganda na ang kanilang pamumuhay at hindi na siya nangangaway tulad ng dati. Bagkus ay abala naman siya sa paggawa ng walis. Itay, dahil sa aking pagsisikap ay malapit na nating maabot ang ating mga pangarap. Hay, sa wakas. Tama ka anak, kung may tiyaga may nilaga. Ikapagpatuloy mo sa iyong adikain at tuwag sumuko. Sayang nga lang at wala na ang aking mag-ina upang sumaksi sa nagtamasa nating tagumpay. Hay anak, huwag kang masyadong isipin sa pagkamatay ni Lucia at ng iyong asawa. Ang malaga, nandito pa kami ni Tano at Julie pa sa iyo. Maraming salamat, Ama. Siya nga pala, may dumating kaninang mga relihiyoso at sinabi nilang pagmamayari nila ang lupain na ito. Ganun ba? Ano naman ang nagpagkasunduan ninyo? Napagkasunduan naming magbabayad ako ng 20 piso o 30 piso taon-taon bilang upa natin sa kanilang lupain. Pagpasensyahan mo na lang dahil kung kalaban mo sila sa korte ay malalaki ang magagastos mo. Isipin mo na lang, natalo sa sugal ang 30 piso o kaya nahulog sa tubig at nanunod sa buaya. Sobra na talaga ang mga priling iyan. Oh anak, ano nangyari? Paano? Yang mga priling iyan, nais nila akong pagbayarin ng 50 piso imbis na ang napagkasundo ang 30 piso. Sumusobra na talaga sila. Magpasensya ka pa, isipin mo na lang na dumating na ang mga kamag-anak ng buhaya. Ngunit paano na ako makakapag-aral sa Maynila?
Kailan ako magkakaroon ng magandang damit? Hayaan mo sa sunod na taon. Makasuot ka na rin ng mahabang bestida o makakapag-aral sa Maynila tulad ng ibang kababaihan. Hindi maaari. Kailangan gumawa ako ng paraan. Hindi sapat na magkamot na lamang ako ng ulo. Ngunit paano ko babayaran ang 200 piso na hinihingi nila sa akin? Anak, gaya ng pagpasensya hanggat kaya mo, huwag kang sumuko ng basta-basta. Pero itay, kukunin nila lahat ng meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad at ayokong masayang lang ang pinaghirapan natin sa loob ng ilang taon. Ano ang balak mong gawin? Magre-rebelde ako. Hindi ako magbabayad ng kahit na 1 sentimo. At isusuko ko lamang ang lupain ito sa kung sino mang unang makapagdidilig ng kanyang dugo rito. Anak, maghulis diri ka. Huwag na huwag mo ang gagawin. Tandaan mo, kung sino man nananalo sa court ay iniiwang hubad. Ipinanganak tayong walang saplot sa katawan. At kapag tayo'y namatay ay babalik muli tayo sa alabok. Anak, hindi ka ba nababaha sa sitwasyon ang maging gobernador? Kinukuusap ka na, ngunit hindi ka pa rin na natatakot na apekto man lang. Walang sino man ang makapipigil sa akin. Hindi ko isusuko ang lupain na iyon, maliban lamang kung may higit sa sakripisyo ko sa pagpapalago ng lupain iyon. Tulungan niyo po ako yung tay! Itay, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Kailangang makapagbayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako sa kaso, alam ko kung paano siya babawiin muli. Ngunit kung ako'y matatalo, hindi na rin naman natin siya kakailanganin pa. Hay nako anak, anong laban ng itak sa mga almas ng tulisan? Kailangan kong protektahan ang lupang aking binungkal at bawat butil na uusbong rito ay katumbas ng buti ng aking asawa. Ano na po ang gagawin natin, Lolo? Natatakot na po ako para kay Itay. Sa tingin ko ay kailangan natin maghingi ng tulong sa Gobernador Jesus sa hukom ng Escobador ng Triente ng Guardia Civil kung maaari. Ibibinta mo ang mga ang natitira sa iyo sadyang nakakalupit naman ang tagisana. Paano kung hindi ito sapat upang ipambayad sa mga tulisan? Maaari na ring matapos ang palugit nila sa atin na 2 araw. Kung hindi ay pupugutan nila si Itay. Ayan mo iya, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa tingin ko, Julie, isang lamon na lamang yung bahay sa halagang 250 piso at bayaran mo na lang ito kapag nanalo na sa kaso. Hindi ko ito maaaring gawin. Ito na lamang ang natitirang pag-aari namin. Nabalitaan ko ang inyong sinapit. Papautangin kita sa isang kondisyon. Maraming salamat po. Kahit ano gagawin ko para sa aking ama. Manilbihan ka bilang katulong sa akin. Po? Sige po. Magaling. Bukas ang umaga ay magsimula ka na. Maliwanag ba? Opo, maraming salamat po. Hindi ko na maaaring mahalin si Basilio dahil malalaman niya hinayaan kong magdusa kaysa ibenta ang laki ko. Paalam, mahal ko. Narating ni Basilio ang bahay ng San Diego kung saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng gabi at kapaskuhan. Ngunit Hapon, Ginoo, asan ang iyong sedula? Naku, mukhang naiwan ko yata iyon. Pasensya na po, senyor. Pasensya, hindi maaari ito. Ilabas mo ang iyong sedula. Maawa na po kayo, senyor. Hindi ko po sinasadyang maiwan ang aking sedula. Sa kampo ka na magpaliwanag. Naman namin, senyor. Tuwing panahon ng mga santo, ay siguradong walang gwardiya sibil. Hindi mabubuhay ng matagal ang mga iyan kung may mga malo ng dulo ng baril. Wala ngang kahit isang gwardiya sibil noon, kundi yung itim na nasa gitna ng 2 Espanyol ay tiyak mapupunta sa pilitan. Hay, alam ba ninyo, senyor, kung ang kanyang kanang paa ay malaya sa nayon? Kanang pa? Halino. Sa hari po. Sinong hari? Ang hating hari. Hari ng mga Indyo. Sinong? Kapag nakalaya na ang kanyang kanang paa, ibibigay ko sa kanya ang aking kabayo, maninibihan at namatay ako para sa kanya.
palalayain na tayo sa kamay ng mga gwardiya sibil. Ginoo, magpatuloy ka na. Namatay ang inyong ilawan sa kartel. Hindi maaari yun. Sumama ka sa akin sa... Si Don Gustavo. Saan mayroon dati? Ngayon. Hindi ba si Simon yun? Tindihan namin, Senyor Simon. Papunta na kami sa Tiyanes upang tingnan ang inyong mga lahas. Ako rin. Gusto ko rin pumunta. Kailangan ko ng relo. Pero marami akong gagawin at pupuntahan. Kung maaari ay si Kapitan Basilio na lamang ang gagawa nito para sa akin. Yan ang nagregalo sa inyo sa Kapaskuhan. Hindi ko yan matatanggap, Kapitan. Pag-usapan na lang natin pagkatapos. Nais kong magalgad ng puso na may mataas sa kalidad. Saka na lang natin pag-usapan ng halaga. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Tingnan mo ang tawad. Walang pinapalampas. Makabenta lang ng mga alahas. Makakapagpalit para lang ipagregalo sa mga kasosyo niya. Namatay na ang matandang lalaki na tagapangalaga ng gubat. Oh, ano po kanya kayo ikinamatay? Hay, namatay siya sa sobrang katandaan. Kung namatay lang sana sa sakit, wala na po ba kayong ibang nabalitaan sa kanya? Ginukot nila si Cabezang Talos. Oh, kawawa naman ang sinapit nila. Kamusta na kaya si Julie? Huwag ko siguraduhin wala sumusunod sa akin para na rin sa aking kaligtasan. Tumalis na sana si Basilio nang may nakita siyang liwanag sa gitna ng mga puno. Mga sanga at kadiliman naghahari sa kagubatan at makarinig ng mga kaluskos ng mga paa. Nakakita si Basilio ng anino sa gitna ng puok na iyon at pabilis na nagmartsa patungo sa kanyang kinakatayuan. Nakarating din ako dito kay Nay. Ngunit, parang ayaw ko na magpatunay. Pero, marami na rin akong nasuri ng mga bangkay. At nakakita ng mga taong nag-aagaw buhay sa ospital. Ngunit hindi dapat ako matakot. Ngunit marami na rin mga bali-balita dito sa lagim ng gubat na ito. Teka, hindi ba siya ang mag-aalas na si Simon? Siya nga, hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking ito ang siyang humukay ng libingan ng aking ina. 13 taon na ang nakalipas. Wala na ang asol na salamin na napapabago sa kanyang kanyuan. Maliban sa pagputi ng kanyang buhok, pagkakaroon ng mga bigote, at pamamayat ng kanyang mga bisig ay natiling mapanglaw ang kanyang mga mata. Pero, naguguluhan ako. Kasabay ng estranghero na itim ang pagkamatay ni Ibarra. Ngunit papaanong nais kong tuklasin ang misteryong bumabalot sa pagkatao ng taong ito. Subalit, nangingibawa pa rin ang takot sa aking isipan. Hello, mari ko po ba kayong tulungan? 13 taon na nakakalipas nang ako ay yung pagsilbihan, Ginoo. Kung naalala mo pa, pinaglibing mo ang aking ina. Sino ba ako ninyo? Sa tingin ko po ay isa kayong dakilang tao. At sa tingin ng iba ay maliban sa akin ay patay na. Matagal na ang panahon nakakalipas. Ikaw na ngayon ay nagmamayari ng isang lihim na nagdadala sa akin ng kapahaman. Libre mo na rin ang aking mga sikreto. Ngayon, ikaw na ngayon ang tatago ng isang lihim na aking pagpaplano. Aking kaligtasan at panay na rin na ang aking mabubuting layunin ay dapat kong isara ang iyong labi habang buhay dahil ano pa ang halaga ng buhay ng isang tao kung kukumpara sa nais kong may patupad. Hindi alam ng kahit sino na naririto ako. May taglay ako ang sandatan na kayo ay wala.
maaari itong ibintang sa inyong pagkamatay sa mga tulisan ng lugar na ito. Subalit, hayaan ko na ikay mabuhay dahil na rin sa aking paniniwalang ito'y hindi ko pagsisisihan. Nagsipag kayo at nagtyaga. Kaya ko ay may mga pautang sa lipunan na dapat singilin. Pinaslang ang nakabata niyong kapatid. At nabaliw naman ang inyong kahawa-awang ina. Ito ay walang katarungan. Ang sa iyo ay naigintimpala. Kayo at ako ay may magkakatulad kasama sa mga tao masigdi ang pagnanais sa katarungan. Kaya sa halip na sirain natin ang isa't isa, ay magtulungan na lamang tayo. Dumating ako rito 13 taon na nakakalipas na may sakit at bigo upang magbigay respeto sa aking kaibigan may mabuting kaluluwa na pumanaw dahil sa akin at sa pagiging biktima ng masamang sistema na umiiral sa ating bansa noon pa man. Naglibot ako sa buong mundo. Nagtrabaho ng buong araw, gabi upang makaipon ng malaking halaga upang maisakatuparan ang aking mga plano. Ngayon, bumalik ako para wasakin ang sistema sa pamamagitan ng pagsulong ng mga kasamaan nito at pagbabaon nito sa hukay. Kahit na bumaha pa ng dugo at luha, kung ito lamang ang magpapatunay sa kanyang mga kasalanan. Balik ako sa isla bilang nakamaskrang negosyante. Pinaktas ko ang mga bayan-bayan. Ginamit ko ang aking kayamanan upang makilala at kahit saan man ako naroon ay iba't ibang katakawan ang aking nasasaksihan. Pinalakas ko ang katalampasan at buktot na gawain ng sa gayon ay mawili ang bayan sa anyo ng kamatayan at pinangibayo ko ang mga ligalig at pagdurus. Ilag dito ay umaharap ng solusyon. Pinigilan ko ang pag-unlad ng kabuhayan upang wala nang kasindakan ng mga tao kung maghirap at lalong maging kalunos-lunos. Pinagpatuloy ko ang mga pangangamkam upang magdahop ang bayan. Di ba't ito ang nagisukdulan ng aking kaligayan? Pinukaw ko ang pag-aalsa at sinugatan ng mga tao sa kanilang masiselang bahagi. Ngunit nang malapit ko na mapabulok ang sistema na ay saka naman kayo ay dumating. Kayong mga kabataan na punong-puno ng pangarap subalit kulang naman sa karanasan. Magkakabukulot niyo ang pinagsikapang mapalapit sa Espanya sa pamamagitan ng kwintas na rosas, ngunit ang totoo ay nakakatingin na kayo ng malaki sa bakal. Mingi kayo ng pagkakapantay-pantay na karapatan at pagkatngat sa Kastila ng inyong pag-uugali, ngunit hindi nyo na malayang ang hinihingi nyo ay kapatayan at pagkasira ng inyong bansa at pagkabunyi sa mga pang-alipin. Ano ang mangyayari sa inyo sa hinaharap? Isang liping walang pagkakakilanlan, isang bansang nahubtan ng kalayaan. Lahat ng tungkol sa inyo ay magiging hiram, maging ang inyong kapintasan. Gusto nyo maging parte ng Espanya at kung sakali namang ipagait ito ay hindi naman lamang kayo makaramdam ng hiya. At kung sakaling maibigay ito, anong gagawin nyo? Pinakamainam na sa inyo ang maging kabilang sa mga bansang naghihimagsik at nagpatupad ng digmaan at maging katulad ng mga republika sa Timog Amerika na walang kakuntuntuhan. Bakit pa kayo naghahangad na matuto ng wikang Kastila? Gusto niya bang makidagdagan ang higit pa sa 40 wika sa isla? Walang duda, lalong titindi ang hindi pagkakaunawan. Ang pagkakaroon ng kalaman sa wikang Kastila ay maaaring makapagbuklod sa atin ng mga gobyerno upang ang lipunan ay makaon sa kahirapan. Nakita ko ang simula ng mga makakastilang grupong ito at nagdusa ako ng buong magdamag. Nabahala ko dahil may grupo ng kabataan na may kakaibang talino at kakayaan, subalit naniniwala na gumagawa sila ng tama, subalit ang ginagawa nila ay pagkalabas sa kanilang bansa. Ilang beses ko nang tinangkang lapitan kayo, ngunit nag-alala ko na masamain nyo ang mga sasabihin ko. Ito ang dahilan kaya't gahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit napatid kong maharap ako sa panganib dahil maaari akong ipagkanulong mo ko balang araw. Gamitin nyo ang inyong impluensya sa mga kabataan para labanan ang pagnanais sa Kastila. Sa pamumuhay, ang pantay-pantay na karapatan ng pagbibigay daan lamang para tawagin kayong manggagaya. Kung tumanggi silang ituro ang kanilang wika, ay palaguin nyo ang inyong pakilala sa marami kaysa mahangarin maging isa lamang na lalawigan ng Espanyang bansa. Napakalaki ng karangalan na binigay ninyo sa akin sa pamamagitan ng pagsabi sa akin ng inyong mga plano. Kaya't ibig ko magtapat sabihin sa inyo, ang gusto ninyo sa akin ay higit pa sa aking kalakasan. Wala sa loob ko pag-iingat sapagkat hindi nito makakapagbalik pa ng kahit hibla ng aking buhok na aking umiti sa labi ng aking kapatid na si Crispin. Bakas sa mukha ni Basilio ang hindi pagsang-ayon kay Simon, kaya naman iniba na lamang ni Simon ng paksa ng usapan.
Wala. Tuluyan na nga siguro naging malupit ang kapalaran sa akin. Ang himala na tangi kong pag-asa upang makaligtas sa napipinto kong pagiging katulong ay nawala na. Dapat ko na rin sigurong kalimutan si Basilio sapagkat ang isang taong yan ang taas na pinag-aralan na tulad niya ay malabo na tuparin ang pangakong kasal sa isang babaeng katulong lang. Malapit na akong umalis kaya dapat na ako maghanda. Ipagtitimpla ko muna ng salabat ang lolo. Balitaan niyo ba ang nangyari sa pamilya ni Nakaldesang Talis? Oo, nabalitaan namin. Oo, totoo ba yun? Hindi ko rin alam, pero parang totoo ata yun. Muli, nilang ako upang samsamin ang mga armas na hawak ng mga sundalo na may hawak sa ama ni Julie. Kaya kung may kasalanan, Kaawang nilalang, dalaga ka na, subalit hindi mo pa din alam ang tamang paraan ng pagdarasal. Mabuti na lamang at napunta ka sa aking puder, dahil maliligtas ka sa pagkasunog sa walang hanggang apoy. Siguro nga ay binigyan ng pamilya mo ng matinding problema upang mailapit kita sa Panginoon. Basahin mo ng 50 beses ang libro ni Tandang Basyo Makunat na makakatanggap ka ng indulgensya sinasabi ko sa iyo. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Ang aking lupa, mayroon ng bagong nagmamayari. ngayon ikaw naman ang bagong may mamayari ng lupa ito. Naway ikaw'y magsipag at pagyamanin ang lupa ng pag-aari namin. Mga walang hiyang iyon, ako ang nagpakahirap upang palaguin ang lupang ating binukal. Matapos ang lahat ng aking paghihirap, kinuha na nila sa akin ang lahat, lalo pat kailangan naming lisanin ng aking tahanan sa loob ng 3 araw, sa biyas ng utos ng hukuman. Isa lamang itong panaginip. Hindi! Mawawala na ba ang aking pinaghirapan? Bunga ito ng aking puyat, pagod at sariling pawis. Nasaan ang katarungan? Nasaan? Mahal na Ginoo, kung inyo pong sanang pahihintulutan ay nais ko sanang magpalipas ng ilang araw dito sa inyong tahanan. Sa tingin ko ay isa tong komportableng tahanan sa akin. At isa pa, sa pinaka magandang lugar upang sa aking kalakalan. Makabenta sana ako ng ilang alas. Makaipon sana ng ilang pera. Isa pong karangalan ng makasama kayo kahit sa maikling panahon lamang dito sa loob ng aking tahanan. Maaari po kayong manatili dito hanggat inyong gusto. Salamat mahal na Ginoo. Subalit, matanong ko lang, sapat kaya ang aking revolver para protektahan ang aking sarili? Nalaman ko kasi napakaraming tulisan sa lugar na ito. Mayroon silang mga armas na kayang pumutok ng malayuan. Revolver na to ay hindi pang malapit. Ito, tignan nyo. Higit 2 metro ang layo noon. Ngayon, maaari niyo po ba sa akin kung sapat na pa ito? Maligayang Pasko! Ko, Sus Mariusip, ang babaeng iyon, hindi man lang niya alam ang tamang paraan ng pagdarasal. 50 ulit ko na siyang pinabasa ng akla ni Tandang Basyo Makunat. Subalit wala pa rin naiiwan sa kanyang ulo na tila sa daan. Sino? Sino ba ang iyong tinutukoy aking kapanalig? Sino pa eh, di ang kawa-awa si Julie pagkaganda-ganda na bigla na namang lumabas na kabote na itinanim ng tikbalang. Hay naku, dapat siyang kaawaan. Sa palagay ko ay binigay sa akin ng Panginoon para hamunin ako sa pagpilapit ng dalaga sa kanya. Meron ako rito mga kaibigan ng pag-aari ng mga bansang taong merkado sa pangalan ng ating kasaysayan. Tulad na lamang ng kwenta si Cleopatra, mga hikaw ng pag-aari ng mga babae sa Roma, at noong unang pangalan ni Pompey, ang
singsing na pag-aari naman ng prinsesa ng Lambel, sa Maria Antoinette. Subalit, tanging sa museo ko lamang maaaring ipagbili ito. Paumanhin, mga minamahal kong tagapagkanti. Handa po magbayad ng aking ama na hindi hihigit sa 3,000 piso para sa mga alahas na aming bibili. Nais ko po ng mga antik. Huwag ka magpapahalatang gustong-gusto mo ang mga yan at bakit tayo ay mahalan. Isan mo ang isang ito. Dapat yung bata. Pagbibili ko sa iyo yan, 300,000. Napakamahal naman ang singsing na ito. Ang isang kayamanan lamang na taglay ng mag-aalahas na ito ay kayang bumago sa takbo ng aking pamumuhay. Kaya nitong padayain ang aking anak at ibalik sa akin ang lupang sa akin ay kinamkam. Isang insulto sa naghihirap na kagaya ko ang kanyang kayamanan. Kung kukuha ako ng isa, maaari ko na. Ba't narito ang revolver? At wala ito naman. Tawarin niyo ako, Ginoo, kung nagawa ko man kayong pagnakawan. Subalit ang aking mahigpit na pangangailangan ang nagtulak sa akin na gawin ang bagay na yun at bilang kapalit ng inyong revolver, iniwan ko ang lakit ng inyong ninanais mo. Kinakailangan ko ng armas upang umanib sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayo na huwag na magpatuloy sapagkat pag kayo'y bumagsak sa aming mga kamay ay hindi namin kayo ituturing na panauhin at hihingan namin kayo ng nalaking tubos.